Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa nakuwang award ng noontime show na Itbulaga. Yes po, Anak TV Seal awardee ang Itbulaga at nagpapasalamat nga sila sa inawad po na award ng Anak TV. Ayon nga po sa kanila, ang Anak TV Seal Award ay pagkilala sa mga namumukod tanging programa sa telebisyon na karapat-dapat na gamitin ng Anak TV Seal sa kanilang pagpapalabas. Tiniyak ng selyo na ang programang ipinapalabas ay angkop para sa mga bata. Tunay nga naman na deserve ito ng Itbulaga dahil wala ka lang namang gagawin kundi manonood at tatawa sa kanilang programa. Congratulations Itbulaga and sa mga dabarkads natin na napapanatili po ang ganitong programa. Samantalang kahapon naman nag-live ang mga clones natin at nangharana po sa mga dabarkads. Muli po nilang pinaalala na dapat ay may VIP pass po kayo para makapanood ng concert nila mamayang 7 PM yan. Magaganap ito sa Music Museum at ngayon pa nga lang po ay nakahanda na, nakasetup na ang naturang venue para sa mga clones natin. And syempre, kabilang dito ang ilang mga Itbulaga hosts na kung saan ay makikigulo rin at makikikanta at ang inaabangan nga po ng mga dabarkads natin ay ang special duet netong si Roel Carino. Sino nga kaya ito? Si Bossing Big Soto kaya na first time lang mangyayari, katulad lamang din po ito ng inire-request ng ibang mga dabarkads natin na sana daw ay magka-duet si Roel and si Bossing Big Soto. Well, abangan natin yan mamaya dahil hindi naman siguro tayo bibiguin ng mga dabarkads. Tinitiyak ko sa inyo na magiging masaya ang gabing ito kasama ang mga dabarkads natin, maging ang mga clones. Bubusugin po kayo sa kasiyahan kasama syempre si Derek Ice. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang picture na to ni Roel Carino and ni Jerome Ibardome. Nag-trending kasi ito ngayon sa mundo ng social media. Paano ba naman kasi napaka-sweet nitong si Roel Carino at nakahag pa kay Jerome Ibardome. Tila nga naman magkapatid sila mga kadabarkads. Kaya maraming mga netizen at dabarkads natin ang natutuwa sa samahan po ng mga clones natin na para bang magkakadugo at magkakapatid kung magbonding. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Mr. Anjo Iliana. Marami daw naawa at nagulat sa latest picture at video nitong si Mr. Anjo Iliana. Bakit kaya? Sabi kasi dito, ang Philippine showbiz ay isang lugar kung saan ang kasikatan at pagbagsak ay nangyayari sa isang iglap. Walang masihigit pa sa kaso ng dating dabarkads at comedy host na si Anjo Iliana na ang karera ay naging sentro ng kontrobersya kasunod ng matinding paghihiwalay sa kanyang mga dating kasamahan sa Itbulaga at ang sumunod na legal na laban mula sa trio ng TVJ. Ngunit ang huling update tungkol sa kanyang kalagayan ay nagdulot ng matinding shock at awa sa publiko. Nag-viral ang mga larawan na nagpapakita na ito na si Anjo Iliana ngayon at ang visual contrast sa kanyang dating masiyahin at dapper na imahe ay disturbing. Ang mga netizen ay mabilis na nagkomento gamit ang pariralang sobrang nakakaawa na upang ilarawan ang kanyang kasalukuyang hitsura at tila malungkot na kalagayan. Ang pagbagsak na ito ay nagbigay ng isang matinding reality check tungkol sa hirap at pressure na kinakaharap ng mga artista sa likod ng kamera. Ang malaking pagbabago, isang simbolo ng paghihirap. Si Anjo Iliana ay matagal nang nakilala bilang isang reliable at jovial na host. Ang kanyang trademark ng ngiti ay witty remarks ay bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kaya naman ang paglitaw ng mga larawan na nagpapakita ng kanyang sobrang nakakaawa na kalagayan ay naging sanhi ng malaking pag-aalala. Ang nakakaawa na kalagayan ay maaaring tumutukoy sa pisikal na pagbabago. Ang mga larawan ay maaaring nagpapahiwatig ng significant weight loss, pensive at stress look o sign of neglect sa kanyang dating well-maintained na itsura. Ang ganitong pagbabago ay madalas na indicator ng matinding stress at health issue.
So in short mga kadaberkads, stress na po si Mr. Anjoy Liana. Marahil dahil ito sa isasampang kaso ng mga daberkads natin na individual nilang gagawin. Hindi nga lang naman mapapagod kundi magagasgas pa po ang kanyang sapatos, maging ang kanyang mga ipon at pera mula sa kanyang pagla-live sa TikTok. Mauubos din po yan at baka kulang pa nga yan mga kadaberkads dahil sa milyon-milyon na ipapiyansa ni Anjo Iliana na kung saan ay bayadan nyo sa kanyang ginawa po na kahihiyan sa mga daberkads natin dito sa publiko. Actually, kulang pa nga yun mga kadaberkads, diba? Kulang pa yun dahil sabi ko nga po, walang kabayaran ang pamamahiya niya, kulang ang pera na yan. Lalo na't mga malalaking personalidad ang kinaladkad niya po sa kahihiyan dito sa publiko. At yan po ang inaantay ng mga daberkads natin na magsampa po ng kaso si Bossing Vic Soto, si Tito Soto, and syempre si Boss Joey De Leon, ang mga haligi po ng Itbulaga at ang ilang mga daberkads na pinahiya po nitong si Mr. Anjo Iliana. Pero iba po na noon-time host ibang noon-time host yung nagsampa po ng kaso, kundi si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini Chiu. Alam naman natin na isang noon-time host si Kim Chiu sa katapatan pong programa ng Itbulaga na It's Showtime. Sabi nga po dito na uwi sa formal na kaso ang matagal nang napapabalitang alitan sa pagitan ng magkapatid na Kim Chiu at Lakambini Lakam Chiu matapos magsampa ng actress host ng criminal complaint for qualified debt kaugnay ng umano'y serious financial discrepancies sa kanilang negosyo. Kasama ni Kim ang kanyang mga abogado nang nagsumiti siya ng reklamo, sworn statement at mga ebidensya sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Hindi pinangalanan ng legal counsel ni Kim kung anong negosyo ang sangkot pero sinabi nilang involved dito ang matagal nang pinag-uusapang bag business ni Kim at Lakam. Sabi pa ng kampo ni Kim, ang nawawalang pondo ay substantial amounts connected to her business assets. Kinumpirma rin nila na maraming beses na sinubukan ng pamilya na ayusin ang kanilang problema internally, ngunit nauwi pa rin sa pagsasapa ng formal na reklamo. Ayon sa ulat, nabatid na sila Cam ay bahagi ng management ng naturang negosyo ng magkapatid. Emosyonal naman si Kim kung saan sinasabi niyang pinili niya ang transparency, accountability at protektahan ang kumpanya at mga empleyado nito. So hindi lang po kasi 100,000, hindi lang 1 milyon, 2 milyon or 5 milyon ang usapan dito. Kundi ang usapan ayon sa ating mga nababalitaan, 100 milyon di umano ang nawala sa pera ni Kim Chiu. At possible na makulong ng 20 years sila Cam pag hindi po ito naayos or nasettle. So inaantay ko magsampa na din po ng kaso sila Bossing Vic Soto pero nauna si Kim Chiu So antay-antayin natin kung kailan sila Bossing Vic at ang mga daberkads. So anong masasabi ninyo dito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.